Hala, pinsan pala siya ng Tres Marias, at may nalalaman tayo na kakaiba pala ang sakit na meron sila. At meron siyang sekreto at ngayon lang natin malalaman. Isang mapagpalang araw mga kababayan, ito ang gagawa natin ng reaction mga kababayan. Pero bago yan ay nais ko munang makiusap na sana like ang video na ito hanggang dulo para inyong malalaman ang nilalaman nito at pakiusap lang po na sana'y patapusin nyo muna at panuurin ang kabuuan ng video na at please suportahan po natin ang channel ni Kuya Val Santos Matubang, Ate Edna Vlogs, at Kalingap Rab. Maraming salamat po. Araw ka na maputla. Ang resistensya mo, kailangan maresistensya ka. Dahil kailangan matatag na maray ang immune system. Tanganin dahil umabot sa sitwasyon na ito magdagdag. Anong istorya ng ano nila kuya? Ay, yung simula sa pinakakalululuhan niya, doon nagsimula nang nagkaroon ng ang balat nila. Yung balat nila ang may problema hanggang bumagsak sila sa psoriasis. Yung isang tiyain niya, namatay na lang na talagang parang karne na ang mga mukha. May isa siyang pinsan dyan ngayon na nagpapataya ng luto ng makita mo ngayon, dami na naman sa ganyan, napakarami minsan sa ganyan. Si mama niya nagkakaroon din ng ganyan na kwan. Kaya parang Katawan tapos sa ulo po. sa katawan sa ulo. Kaya parang ito gusto kong pangaralan siya na kailangan. Kasi ang labi niya kuya, ano parang, tingnan mo, magpakita mo ba yung labi mo? Dali. Sa Tatlong Tres Marias na mahiyain, ay kamag-anak pala sila na parang artista ang mukha. Dito ating nalalaman sa vlog ni Red Zane kahapon, dahil naisabay kasi niya ito papunta sa school kung saan doon kasi ang way nila sa kanyang beneficiary na si Donna. Dito ay nabanggit ng dalaga na pinsan pala sila ng Tres Marias na mahiyain. At may itinatago pala na sekreto at sinasabi niya dito. Ano nga ba ito, na ngayon lang natin nalalaman, dito nga sa Tres Marias na mahiyain. Sila pala ay may kakaibang pangalan, dahil kay Chris pala. Ay tinatawag nila itong si Kikay, at bakit daw kasi Kikay ang tawag nila kay Chris? Sabi kasi ni Princess, ay kaya pala tinatawag nilang Kikay si Chris ay mga pinsan niyo pala sila, ano no? Sila Chris, oo, Kikay. Si Kikay at Ba't ang Militay. Ba't Kikay ang tawag niyo? Yun po yun. Kasi Chris. Yun po kasi ang tinawag sa kanya ng mama niya. Kaya po kinaya namin. Kikay. Si Kikay, si Bea at si Militay. Layo ng nilalakad niyo araw-araw. Buti nga po, nagbago na po yung oras ng uwian namin. Kasi nga po nung grade 7 kami. Nauwian po namin is eksaktong 5. Tapos, Malakad pa kayo. nung grade 8 po kami 4:45. Tapos nung grade 8, nanoto po ako eh. 40. Ay, 40. Kaya gabi Ayun lang po yung grade 10 nagbago. yan daw pala ang tawag ng nanay nila, kapag sila ay inuutusan sa kung anumang gawain, likas na masisisipag pala talaga ang tatlong Tres Marias na mahiyain. At noong naitanong ito ni Red Zane, ay nakalimutan niyang tanungin kung bakit mahiyain ang Tres Marias, hindi kasi sila tulad ng pinsan nila na may angking talino at bukod sa marunong, ay masangat sila sa grade year at magkaedad lang naman sila. Ito ang video na likha ni Red Zane mga kababayan. Samantala, Kasi doon po siya doon. Hindi, dito lang yan sa may Kiladana. Malapit lang po bahay nila sa amin. Magkakalapit lang. Kiladana ito eh, malapit ng Kiladana. Si Ate Dana po, talagang kapitbahay ko lang po siya. Hmm. Ito yung kausap ni Dana sa negosyo, Kasosyo. kasosyo. Ito yung kasosyo eh. Sila yung nabigyan ko pong nag-uusap ng ano eh. Saka ako naman, hindi naman na purki medyo maayos ang bahay eh, mga Ano ba safety lang daw po ng mga para pag may sa una pong paparating ng Oo naman. Bagyo ano. na po kami lilikas. Kumbaga nagpili talaga yung mga magulang nila na makagawa ng kahit pa paano may simintong bahay para kung sakasakali
para kung sakasakali yung Di na po kami. may bagyo, may kuwan, di Doon na lang nga po kami sa bahay. Di na po. medyo maayos ang bahay nila. Parang sakripisyo ng magulang. Pero hindi sasabihin na porque medyo maayos ang bahay ay magaganda na ang buhay nila. Ay, may mayaman. Oo, kasi makita mo nga mula dun sa Barangay Asdum hanggang dito, hanggang sa school, naglalakad. Ang baon nila ay 25 pesos. Ibig sabihin, talagang kulang na kulang, tapos na tapos. Ganun pa rin. Nakabase sa bahay. Kaya yan ang sinasabi kong hindi naman lahat ng giba-giba na bahay ay mahirap. Meron namang giba-giba, kaya lang hindi maipayos ang bahay at priority nila yung pagsabong, pag-inom ng alak, pag-yan. Kaya sinasabing giba-giba ang bahay. Meron naman na maayos nga yung bahay dahil Masipag yung masipag yung magulang, nagsisikap talaga na paunti-unti ano. halimbawa, makabili ngayon ng 50 pirasong hollow blocks pagkatapos at marunong naman magtrabaho ang tatay niya. Tapos lalagyan yung bahay na ganun. Para unti-unti maging maayos yung bahay.